Sabay-sabay nating basahin ang Matthew chapter 13 verse 36. Pagkatapos ay iniwan ni Jesus ang napakaraming tao at pumasok sa bahay. Lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad, na nagsasabi, "Ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga ng mga damo sa bukid." Sumagot siya at sinabi, "Ang naghahasik ng mabuting binhi, ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mabuting binhi naman ay ang mga anak ng kaharian." Kanino sila kawangis na sila ay tinatawag na mga anak ng kaharian? Kawangis nila ang Diyos mismo. Sa gayon, sinusunod nila ang ebanghelyo ng Diyos gaya ng pagkabigay nito, at sinusunod din ang mga utos ng Diyos gaya ng pagkabigay ng mga ito. Subalit ang mga damo ay ang mga anak ng masama. Ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang dyablo, ang anihan ay ang katapusan ng sanlibutan, at ang mga manggagapas ay ang mga anghel. Kaya't kung paanong tinitipon ng mga damo upang sunugin sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Magpatuloy tayo sa verse 41, para suriin ang katangian ng damo, iyon ay, binhi ng dyablo. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel, at titipunin nila sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga sanhi ng pagkakasala, at ang mga gumagawa ng kasamaan, at itatapon nila ang mga ito sa pugo ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Kung magkagayo'y magliliwanag ang mga matuwid, na tulad ng araw sa kaharian ng kanilang ama. Ang mga may pandinig ay makinig. Sa huli, ang mga damo ay ang mga hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos. Mula sa siping ito, makikita natin na sa huli ay itatapon silang lahat sa apoy. Ang mga anak ng Diyos, ang binhi ng Diyos, ay eksaktong kawangis ang likas at katotohanan ng Diyos. Nilikha rin sila upang magalak dito. Gaano man subukan ng isang tao, ang binhi ng mga damo ay hindi maaaring lalangin sa wangis ng Diyos.